Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Ambar Cornejo Llanos ay ipinanganak noong February 14, 2004 sa Villa Alemana, Chile. Ang kanyang ama, si Ulises Cornejo, ay bihirang makita at posibleng hiwalay na sa ina niyang si Denise Llanos bago pa siya ipanganak. Di nagtagal, nagkaroon ng bagong karelasyon si Denise, si Juan Carlos Perez Aguirre, na matagal na niyang kaibigan. Nagkaroon sila ng 2 anak, ngunit ang isa ay namatay sa edad na 4 na buwan dahil sa malnutrisyon at kapabayaan. Dahil dito, nalugmok si Denise sa depresyon, alkohol, at pagpapabaya kay Ambar at sa kapatid nito. Dahil sa sitwasyon, inalis ng paaralan ang mga bata sa kanyang pangangalaga at inilagay sa isang institusyon para sa mga menor de edad. Noong 2009, naghiwalay sina Denise at Juan matapos ang magulong relasyon. Ngunit ng taon ding iyon, idineklarang karapat-dapat na siyang mag-aruga kina Ambar at sa kanyang kapatid. Matapos nito, tila nagkaroon ng muling pagkakaayos sina Denise at Ulises, at unti-unting napalapit si Ulises sa anak nitong si Ambar. Noong September 27, 2012, sinabi ni Ambar sa kanyang mga guro na may kaibigan siyang inabuso, ngunit kalaunan ay inamin niyang siya mismo ang biktima. Dinala siya sa pulisya at ikinuwento kung paano siya hinalay ni Juan tuwing dinadala silang magkapatid ng kanyang ina upang bumisita rito. Inaresto si Juan at noong November 2013, nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Pinagbawalan din siyang lumapit kay Ambar at sa pamilya nito. Muli namang inalis si Ambar sa pangangalaga ni Denise at ibinalik lang matapos niyang sundin ang no-contact order. Gustong kunin ni Ulises ang anak dahil naniniwala siyang hindi na ito ligtas sa ina nito, ngunit pinagbawalan siya ni Denise at sinisi sa pagkawasak ng pamilya nila. Maging ang perang ipinapadala ni Ulises para kay Ambar ay itinago ni Denise para sa sarili. Habang lumalaki, lalong lumala ang relasyon nilang mag-ina dahil sa madalas na away. Nakipagrelasyon si Denise sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, si Manuel Garcia Queirolo, na sinisilipan si Ambar habang naliligo. Nang magsumbong siya sa ina, pinayuhan lang siyang huwag maligo nang wala ito, imbes na ipagtanggol siya. Lalo pang sinisi ni Denise si Ambar dahil sa pagkahumaling ni Juan at Manuel sa dalaga. Sa kabila ng pang-aabusong dinanas, nanatiling masayahin ang dalaga. Mahilig siyang sumayaw at palakaibigan sa eskwela. Noong 2019, nagkaroon na naman ng bagong kasintahan si Denise na si Hugo Humberto Bustamante Perez. Hindi mapakali si Ambar sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Nang sabihin niya ang pangalan ni Hugo sa isang kaibigan, naghanap sila ng impormasyon tungkol dito at nagulat sa kanilang nadiskubre. Si Hugo ay ipinanganak noong March 28, 1965. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama, isang electrician, ay abusado, habang ang ina ay isang housewife. Upang makaiwas sa karahasan ng ama, tumira siya sa kanyang mga lolo't lola. Sa edad na 13, nalulong siya sa iba't ibang klase ng droga. Noong siya ay 15 years old, pinalayas siya ng kanyang ama, kaya lumipat siya sa bansang Argentina. Pagbalik sa Chile sa edad na 18, napasok siya sa pagnanakaw at pagtutulak ng droga. Pagsapit ng 20 years old, nambiktima siya ng mga pasahero sa bus sa pamamagitan ng paglalagay ng pampatulog sa inumin ng mga ito upang manakawan. Marami siyang naging karelasyon ngunit panandalian lang dahil sa kakulangan ng commitment. Sinubukan niyang maghanap buhay sa pamamagitan ng bodybuilding at sinasabing nagmamay-ari ng isang nightclub. Noong 1987, inaresto siya dahil sa pagnanakaw ngunit hindi ganap na naparusahan. Kalaunan, nagkaroon siya ng anak sa isang bagong karelasyon. Nagtrabaho naman siya bilang security guard. Ngunit noong 1989, muli siyang inaresto dahil sa serya ng pagnanakaw at marahas na hold-upan, kaya nasentensyahan ng 10 taon sa kulungan. Mahirap para kay Hugo ang buhay sa bilangguan. Dahil sa kanyang bisyo, madalas siyang maospital at minsang nagtangkang tumakas.
Noong 1992, nagkaroon siya ng matinding krisis sa pag-iisip at na-confine sa ospital ng 25 araw. Pinalaya siya noong 1995, ngunit lumabag sa parol, kaya ibinalik sa kulungan at tuluyang nakalaya noong 1999. Pagkatapos, sinubukan niyang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng sasakyan, hanggang sa nakapag-ipon siya upang magbukas ng sariling tindahan. Dito rin siya nagkaroon ng interes sa yoga, kung saan nakilala niya si Veronica Vasquez Puebla, isang kindergarten teacher, at ang anak nitong si Eugenio. Di tulad ng mga naunang karelasyon ni Hugo, mukhang maayos ang pagsasama nila ni Veronica noong una. Madalas siyang humihingi ng pera dahil ginamit umano sa home improvement at noong una, pumapayag si Veronica. Ngunit kalaunan, naging marahas at mainitin ang ulo ni Hugo. Noong January 8, muli siyang humingi ng pera, ngunit ngayong alam na ni Veronica ang ugali nito, tinanggihan na niya. Nagalit ng husto si Hugo. Hinampas niya si Veronica ng baseball bat at sinakal. Nagising ang anak nito kaya pati ito ay nasakal ni Hugo. Nang mawalan ng malay ang mag-ina, tinakpan niya ng tela ang lalamunan ni Veronica, itinali ang mga kamay at paa at ginilitan ng lieg. Upang masiguradong patay na sila, binalot niya ang kanilang ulo ng plastik at sinakal ulit. Pagkatapos, binali niya ang kanilang mga buto upang maipasok sa isang metal drum. Pinuno niya ito ng tubig, apog, at plaster para hindi agad mabulok, saka tinakpan. Bago tumakas, ninakawan pa niya ang bahay ni Veronica. Iniwan ni Hugo ang drum na may mga bangkay ni na Veronica at Eugenio sa loob ng bahay nito sa loob ng ilang araw, habang ginastos niya ang pera sa droga, alak, at prostitusyon. Kahit sinubukan niyang takpan ang amoy, nagsimula pa rin itong kumalat. Upang maitago ang mga katawan, bumili siya ng bahay na may bakuran at pinahukay ang kanyang ama ng 2 metro ang lalim at 1 metro ang lapad na hukay. Nang ipinadeliver niya ang drum, may lumabas na likido, pero sinabi niyang mula ito sa kanyang trabaho sa industriya ng pagkain. Nang mag-isa na siya, ibinaon niya ang drum sa lupa. Napansin ng kapatid ni Veronica ang pagkawala nito at tinawagan siya. Si Hugo ang sumagot at nagsabing nagpunta si Veronica sa isang spiritual retreat. Kalaunan, naghanap ang pamilya niya at natagpuan ang kanyang mga ID sa isang kanal. Muling tinawagan si Hugo, ngunit walang pakialam itong sumagot na nagsawa na ito kay Veronica bago ibaba ang cellphone. Noong January 26, inireklamo ng mga kapitbahay ni Hugo ang masangsang na amoy sa pulisya. Kahit kumpiyansa siyang makakalusot, agad siyang umamin pagdating ng mga otoridad. Inaresto siya, hinukay ang bakuran at natagpuan ang drum. Sa kasamaang palad, sumabog ang balita ng kanyang karumaldumal na krimen habang nagbabalak sanang makipagkita muli sa kanya ang kanyang anak. Dahil sa krimeng ginawa, tinawag siyang the drum psychopath. Si Hugo ay unang dinala sa isang mental hospital kung saan ipinagyayabang niya sa mga doktor ang kanyang yaman at kakayahan sa martial arts. Noong November 2005, nilitis siya at sinentensyahan ng 27 taon sa kulungan na may nakatakdang paglaya sa taong 2032. Dahil sa kanyang brutal na krimen, naging isa siya sa pinakakilalang kriminal sa Chile. Nagbigay siya ng mga panayam habang nasa kulungan. Tinanong siya kung muling papatay kung makalabas sa kulungan. Sinagot niya na hindi niya alam dahil wala umano siyang kontrol sa tadhana. Sinabi rin niyang may narinig siyang pagsipol na nagpapasimula ng kanyang karahasan, at pakiramdam niya ay parang nanonood lang siya ng pelikula habang pinapatay ang kanyang mga biktima. Noong April 29, 2016, sa kabila ng babala ng mga opisyal ng kulungan at ng kanyang nakakabahalang pahayag, pinayagan siyang makalaya ng maaga matapos magsilbi ng 10 taon dahil sa mabuting asal at natutunang kasanayan sa trabaho. Dahil kinamumuhian ng mga tao, nahirapan siyang makahanap ng permanenteng trabaho at napilitan na kumuha ng simpleng mga raket. Kahit mukha siyang mabait sa panlabas, maraming nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Nagkabit ng mga flyers ang mga kapitbahay upang balaan ang mga residente tungkol kay Hugo. Takot ang mga magulang na palabasin ng mag-isa ang kanilang mga anak, habang ang mga babae ay nagpahatid sundo na lang sa trabaho kaysa maglakad. Mismong alkalde ang nag-utos ng mas mahigpit na seguridad sa lugar. Matapos basahin ang tungkol sa nakaraan ni Hugo, labis na natakot si Ambar. Ipinaliwanag niya ito sa ina, ngunit sa halip na makinig, nagalit si Denise at inaway ang anak, sinasabing hindi niya dapat husgahan si Hugo nang hindi pa ito nakikilala.
Iginiit pa niyang lahat ay may karapatang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa katigasan ng ulo ng ina, lihim na sumulat si Ambar ng reklamo sa apartment manager upang ipagbawal si Hugo sa gusali. Nang mabulgar ito, nalaman ng mga residente ang tungkol kay Hugo at agad silang nagprotesta. Dahil dito, napilitang umalis sina Denise at Hugo. Dinala ni Denise ang kapatid ni Ambar at lumipat sa bahay ni Hugo. Pinarusahan siya ni Denise sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya mag-isa sa apartment na halos walang pera. Matapos lang ng isang linggo, napilitan si Ambar na lisanin ang apartment at makituloy sa mga kaibigan, ngunit walang makapagpatira sa kanya ng matagal. Hindi rin siya makasama sa kanyang ama dahil ayaw niyang iwan sina Denise at ang kanyang kapatid kasama si Hugo. Noong December 2019, tumira siya sa bahay ng anak ni Manuel, ang dating kasintahan ng kanyang ina. Tinuring siya nitong parang tunay na anak. Sa wakas, nakaramdam si Ambar ng kaligtasan. Sa puntong ito, halos itinakwil na siya ng kanyang ina. Ang tanging dahilan ng kanilang pagkikita ay ang buwan ng sustento. Kailangan pang pumunta ni Ambar sa bahay ni Denise para kunin ang pera, pero hindi siya pumapasok. Kakatok lang siya, kukuha ng pera at agad aalis. Hindi siya kailanman pumasok sa loob ng bahay ni Hugo. Ang huling bayad ay ipinadala noong July 29, 2020. Nagpaalam si Ambar sa kumupop sa kanya na pupunta siya sa kanyang ina. Ngunit makalipas ang 3 oras, hindi pa rin siya bumabalik at hindi sumasagot sa cellphone. Nag-alala ang kumupop sa kanya at tinawagan si Denise, ngunit ibinabalang nito ang tawag at walang pakialam sa pagkawala ng anak. Kalaunan, humingi na siya ng tulong sa pulisya. Agad na sinimulan ng mga pulis pati na rin ang mga kapitbahay ng malawakang paghahanap. Nabalitaan ito ni Ulysses at nagpunta siya sa Villa Alemana upang tumulong. Sinubukan niyang tawagan si Denise, ngunit hindi ito sumagot. Kahit dumating na ang mga pulis, tumanggi pa rin si Denise na makipagtulungan. Ayon sa mga saksi, imbes na tumulong, kalmado lamang siyang nakaupo, umiinom ng beer kasama si Hugo. Nagpaskil ang pulisya ng mga flyers at sa tulong ng maraming ahensya ng gobyerno at volunteers, sinuyod nila ang mga paligid. Isang saksi ang nagsabing nakita niyang umiiyak si Ambar habang naglalakad, habang ang isa naman ay nagpatunay na pumasok siya sa bahay ni Denise at Hugo batay na rin sa CCTV footage, ngunit hindi na siya lumabas. Nagtipon naman ang mga residente sa labas ng bahay ni Hugo upang harapin siya. Sa halip na magtago, naging magiliw siya at inimbitahan pa sila sa loob. Sinabing maaaring magdala ng search dogs ang pulisya. Idiniin niyang kung may bangkay sa bahay, tiyak na maaamoy na ito. Noong August 3, sa pahintulot ni Hugo, hinalugog ng pulisya, search dogs, at mga residente ang kanyang bahay. Walang natagpo ang bangkay, ngunit may nakitang damit na may marka ng dugo, na kalaunan ay kinumpirmang pag-aari ni Denise at ipinadala ito para sa pagsusuri. Dahil walang ebidensya laban sa kanya, tila malinis ang pangalan ni Hugo. Ngunit sa halip na manatili, tumakas siya at si Denise iniwan ang kapatid ni Ambar sa kapatid ni Hugo. Dahil dito, naging suspect na rin sila. Noong August 6, lumabas ang mga larawan ni Hugo at Denise na nagtatago sa isang kampo. Sa CCTV, nakita silang bumibili ng damit, sombrero at salamin upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Agad silang natunto ng pulisya sa kagubatan at inaresto. Sa interogasyon, itinuro ni Denise si Hugo, inaming siya ang pumatay kay Ambar. Anya, natakot siyang magsumbong dahil sa banta ni Hugo sa kanya, sa anak niya, at sa kanyang mga magulang. Ayon kay Denise, naghukay si Hugo ng 6 na talampakang hukay sa sala kung saan inilibing si Ambar, at muling inayos ang sahig. Dahil dito, pinakawalan siya ng pulisya habang nanatiling tahimik si Hugo. Ngunit hindi kinailangan ng pulisya ang kanyang pag-amin. Nadiskubre sa phone history ni Hugo na mula July 20 hanggang 28, nagsaliksik siya tungkol sa mga electric weapons, chloroform, torture methods, sleeping sprays, pagbabago ng pangalan, at paraan para mawalan ng malay ang isang tao. Ito ay patunay na pinagplanuhan niya ang krimen. Nang siyasatin ang kanyang backpack, may nakita silang 2 kutsilyo, isang palakol, lubid, at resibo ng pintura at paraffin wax. Dahil dito, agad nakuha ng pulisya ang search warrant para sa bahay ni Hugo. Hinukay nila ang sahig sa sala at natagpuan ang 3 plastic cooler na nakabalot sa supot. Sa loob, nakita nila ang naaagnas at tinadad na bangkay ng biktima. Hiwa-hiwalay ito sa 15 piraso.
Nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang damit. Ayon sa autopsy, nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa kamay, braso, hita at puwitan. May nakasiksik na tela sa kanyang bibig at may ebidensyang siya ay brutal na hinalay. Ginamit ang lagari at kutsilyo sa paghiwa ng kanyang katawan. Umani ng matinding batikos ang pulisya sa pagpapalaya kay Denise nang walang masusing investigasyon. Marami ang nagduda sa kanyang pahayag na isa siyang biktima, lalo na't wala siyang ipinakitang lungkot o pagsisisi kahit natagpuan ang bangkay ng anak nito. Dahil sa mga pagbabanta at paninira sa tirahan ni Denise, tinangka niyang kitlin ang sariling buhay. Inilagay naman siya sa isang sikretong mental facility na lalo pang ikinagalit ng publiko. Matinding batikos ang natanggap ng gobyerno at hudikatura ng Chile. Ang maagang pagpapalaya kay Hugo ang naging dahilan ng pagkamatay ni Ambar, kaya galit na galit ang mga pamilya ni Veronica at Eugenio sa pagpapalaya sa pumaslang sa kanila. Sinuspinde ang hukom na nag-apruba ng parol ni Hugo, ngunit kalaunan ay ibinalik sa tungkulin dahil sinunod niya ang batas. Bilang tugon, pinahigpit ng Chile ang kanilang sistema ng parol upang maiwasan ang ganitong mga kaso. Noong September 24, tinanggal si Denise sa witness protection at inaresto ng mga otoridad. Mula sa pagiging saksi, siya ngayon ay itinuturing na mamamatay tao. Sa tulong ng CCTV footage at phone records, napatunayang aktibo siyang kasangkot sa pagpatay sa kanyang anak. Nakakakilabot ang motibo niya dahil naniniwala siyang hadlang si Ambar sa maayos na pagsasama nila ni Hugo. Para sa kanya, hanggat buhay ang dalaga, hindi niya makakamit ang lalaking gusto niya. Magkasamang nilitis sina Denise at Hugo noong October 26, 2021. Dahil sa COVID, ginanap ito sa pamamagitan ng online video. Sa paglilitis, ipinresenta ng prosekusyon ang matibay na ebidensya, kabilang ang DNA findings, psychiatric reports na nagpapatunay na nasa matinong pag-iisip sila, at biochemical analysis. Ang kaso ay sinuportahan ng testimonya ng 54 na saksi, 113 dokumento, at 30 expert reports. Ayon sa prosekusyon, ganito ang tunay na nangyari. Noong July 29, 2020, tinawag ni Denise si Ambar para kunin ang perang ipinadala ni Ulysses. Bago siya dumating, pinaalis muna ang kanyang 14 years old na kapatid upang walang maging saksi sa krimen. Pagdating ni Ambar, sa halip na ibigay ang pera sa labas gaya ng dati, iginiit ni Denise na pumasok siya. Nang tuluyang pumasok, agad siyang inatake ng kanyang ina at ni Hugo. Pagkatapos, walang awa siyang hinalay ni Hugo. Nagkaproblema ang plano nila nang bumalik ng mas maaga ang kapatid ni Ambar. Nakita siya ni Denise sa bintana, kaya dali-daling lumabas at sinabihan ang anak na kunwaring may sumubok pumasok sa dati nilang apartment. Nang magpumilit ang binatilyo na gumamit ng banyo bago umalis, pinigilan ni Hugo na mabuksan ang pinto, isang bagay na kahina-hinala. Pinapasok lang siya nang maitago na ang katawan ni Ambar sa ibang kwarto. Habang nasa banyo, nakarinig siya ng malalakas na kalabog ngunit hindi nagtanong. Mabilis namang nagpalusot si Hugo, sinabing may bisita silang nag-aayos ng mga damit. Matapos silang umalis, pinagputol-putol ni Hugo ang katawan ni Ambar at inilagay sa mga cooler. Samantala, nakita sa CCTV sina Denise at ang kanyang anak sa isang metro station papunta sa kanilang apartment. Walang bakas ng pagsisisi si Denise. Habang naroon, nagpadala siya ng mga mensahe kay Hugo. Ang kanyang huling mensahe ay nagbigay ng pampalakas ng loob upang malinis na maitago ang katawan ng sariling anak. Nagkaroon din sila ng 14 na tawag noong gabing iyon. Sa apartment, iniwan ni Denise ang kanyang anak at agad bumili ng pintura at paraffin wax na na-record sa CCTV footage. Isang kahera rin ang nagpatunay sa pagbili niya nito. Pinatulog niya ang kanyang anak sa apartment habang siya ay bumalik sa bahay ni Hugo. Kinabukasan, tinanggal ni Hugo at Denise ang sahig sa sala, naghukay ng 6 na talampakang hukay. Pagkatapos, itinapon ang mga cooler, tinabunan ito ng lupa, at pinalitan ang sahig upang maitago ang ebidensya. Ginamit ang paraffin wax upang mawala ang amoy ng pagkabulo. May mga kapitbahay na nakarinig ng pagbabarena at pagpukpok, ngunit napansin nila ang may pagitan ang ingay na tila sinasadya upang hindi mahalata. Binalot ni Denise ang cellphone ni Ambar sa aluminum foil, sinunog ito at itinapon sa isang tagong espasyo. Natagpuan ang kanyang fingerprint sa aluminum foil at may marka ng wax sa kanyang sapatos.
Kumpiyansa naman si Hugo na hindi sila mahuhuli, ngunit nang kumprontahin sila ng mga kapitbahay. Kinabahan siya at sinabihan si Denise na kailangan nilang umalis bago pa sila mahuli sa krimeng ginawa. Noong November 26, 2021, arehong napatunayang guilty sina Hugo at Denise. Noong December 7, hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol sa loob ng 40 taon, kaya't si Hugo ay nasa edad 70 bago pa magkaroon ng tsansang lumaya. Hindi lang pagpatay ang kaso nila. Nasentensyahan din sila sa panghahalay at pang-aabuso, hindi lang kay Ambar, kundi pati sa kanyang kapatid na matagal na rin nilang inaabuso. Upang maprotektahan ito, hindi na inilabas sa publiko ang detalye ng kaso. Napawalang sala sila sa kasong iligal na paglilibing ng bangkay, at si Denise ay napawalang sala sa panghahalay. Sinubukan nilang iapila ang hatol, ngunit noong June 2, 2022, pinagtibay ito ng Korte Suprema ng Chile. Noong June 6, 2024, sa isang panayam, inamin ni Hugo sa isang mamamahayag na nakagawa pa siya ng 2 karagdagang pagpatay. Nakilala niya si Elena Hinojosa, 50 years old at ang anak nitong si Eduardo Paez, 20 years old. Una niyang nakilala si Eduardo habang nakakulong at nanatili silang magkaibigan matapos siyang makalaya. Isang araw, ipinagbigay alam ni Hugo kay Elena na kinidnap si Eduardo. Dinala niya ang ginang sa kanyang bahay upang matulungan ito. Doon na niya ginawa ang pagpatay sa kanyang mga biktima. Inilibing niya ang kanilang mga bangkay sa kanyang bakuran at nagpatuloy sa kanyang buhay. Noong una, pinaghinalaan na siya sa pagkawala ng 2, ngunit dahil wala pang ebidensya noon at hindi pa siya kilalang mamamatay tao, hindi siya naakusahan. Sa pag-amin ni Hugo, bumalik ang pulisya sa kanyang bahay at muling naghukay. 5 metro mula sa pinaglibingan kay Ambar, natagpuan nila ang mga buto ng tao. Sa ngayon, hindi pa opisyal na kinikilala ang mga kalansay, ngunit ayon sa pulisya, eksakto silang natagpuan sa lokasyong sinabi ni Hugo at tinatayang patay na ng halos 30 taon. Wala pang formal na kaso laban kay Hugo, ngunit tiyak na lalabas ang mga bagong kaso laban sa kanya. Sa kabila ng mga panibagong kaganapan sa kaso ni Hugo, naging masaya ang pamilya, mga kaibigan ni Ambar, at mga grupong pangkababaihan sa naging hatol sa kanyang kaso. Pati pamilya ni Veronica at Eugenio ay natuwa na nakabalik si Hugo sa kulungan. Sa kasalukuyan, ang kapatid ni Ambar ay naninirahan sa mga kamag-anak ni Ulysses kahit hindi nila ito kadugo. Ayon sa ulat, maayos na ang kanyang kalagayan, may bagong mga kaibigan at nagpatuloy sa kanyang buhay. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.